4:01. Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio. DWIZ News FM Regional Stations. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na. Aba, umaga na. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Magandang morning Luzon, Visayas, Mindanao, Manila at sa buong bansa at sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Miyerkules. Ngayon po ay Pebrero 28, taong 2024 sa oras na 2 sandali makalipas ang ika-4 ng morning. Silipin na po natin ang mga nabubulabog at mga nagkigising na headline. Pinoy Gising. El Nino phenomenon unti-unti nang hihina ayon sa Pag-asa. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. biyaheng Australia na ngayong araw. Plebiscito sa charter change kayang isabay sa 2025 midterm elections ayon sa COMELEC. Mga reklamo laban kay Pastor Apollo Kibuloy, mahigit 6 na taon nang nakatenga sa Department of Justice. At isa sa mga pulis na botas na akusado sa pagpatay sa binatilyong si Jimboy Baltasar, hinatulang guilty. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Drew Nasino po niyo makakasama hanggang alas 5 po tayo dito sa Pinoy Gising. Pinoy Gising. At sa mga nambubulabog at nagigising na balita po ngayong araw na ito ng Miyerkules, huling Miyerkules sa buwan ng Pebrero, unti-unti nang hihina ang epekto ng El Nino phenomenon. Ito ang inanunsyo at kinumpirma ng Pag-asa bilang indikasyon nga na naabot na ang hurok o peak ng El Nino. Ayon kay Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division Officer in Charge, Annalisa Solis, nakararanas na ang bansa ng mature o matinding El Nino, kaya naman
Pinoy Gising! Sa Oriental Mindoro naman, umabot sa mahigit 200 milyong piso ang halaga ng pinsala ng El Nino sa dalawang bayan sa nabanggit na lalawigan. Ito ang inanunsyo ng Department of Agriculture sa gitna nga ng epekto na nararamdaman o sa gitna ng nararanasang epekto ng El Nino sa agri-sector. At speaking of agri-sector, nasa 1,300 hektaryang palayan at sibuyasan ang apektado. Sa bayan ng Bulalakaw, ito na ang pinakamatinding tagtuyot na kanilang naranasan. Sa iba pang iniulat naman ng mga magsasaka sa nabanggit na lalawigan, kahit pa gumamit sila ng water pump, ay wala silang nakukuhang tubig, hindi gaya noong mga nakaraang tag-init. Pinoy Gising! Hinikayat naman ng El Nino Task Force sa mga local government unit na asahan ibinabala ng El Nino Task Force ang malalang epekto ng El Nino phenomenon sa mga komunidad kahit sapat na ang tubig, pagkain at enerhiya sa ngayon. Ayon kay Task Force El Nino spokesperson at Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama, mas maiging paigtingin ang mga hakbang laban sa matinding tag-init. Batay naman sa datos ng Pag-asa, patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa ilang dam lalo sa Luzon. Wala po sa 4.42 meters ay bumaba pa ito sa 0.30 meters. Habang nasa 51 probinsya naman ang nakararanas na ng matinding tagtuyot at init ng panahon. Una nang inihayag ng Pag-asa na nakikita na nito, halos buong bansa na ang makararanas ng El Nino. Pinoy Gising! Sa iba pa rin paksa ng mga balita, sasabak ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang state visit sa Australia. Ito'y upang mamaya ay nakatakdang bumiyahe pa Australia si Pangulong Marcos upang magtalumpati sa Australian Parliament kasama ang 16 pang heads of state. Ayon kay Foreign Affairs spokesperson Ambassador Maria Teresita Daza, si Pangulong Marcos ang kauna-unahang Pilipinong presidente na magtatalumpati sa Australian Parliament. Pagbisita rin niya ito ang idinagdag pa ng DFA na ang pagbisitang ito ay tinatawag sa 2025 midterm elections. Sunod na rin ito na pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri
nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isabay nga ang plebisito sa 2025 midterm elections. Ipinalawanag ni Congressman Adyong na maaaring magamit sa politika ang tiyatsa kung isasabay ito sa halalan sa susunod na taon. Idinagdag pa na mababatas na pinabibilisan na rin ang mababang kapulungan ng pagtalakay sa resolution of both houses number 7 upang mailayo sa politika ang diskusyon kaugnay nito. To end the soonest possible time, because come 2025 it would be an election season, and the reason why we're fast tracking this discussion and the amendments is because we want to insulate this from political innuendos and political interpretation. This might be used as a campaign slogan. Yan po ang tinig inyo pong napakinggan at natungayan si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, pinadidistansya naman ni Senator Amy Marcos ang Kamara sa mga ayuda program ng DSWD. Ayon kay Senador Marcos, hindi lang listahan ng AKAP beneficiaries ang ipinadaraan sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Kahit anyang listahan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS at mga medical assistants ay inoobligang dumaan sa Office of the House Speaker. Sa DSWD, dapat anya manggaling ang listahan ng mga aayudahan at hindi dapat panghimasukan ng mga politiko. Naniniwala ang Presidential Sister na kailangan na ng pagbabago sa sistema ng BICAM upang hindi na muling magkagulatan sa mga insertion sa national budget. Aminado si Super Ate na gipit sa panahon ang mga mababatas kapag budget season, kaya't naghahabol sila at nagiging paspasa ng approval. Tiniyak naman ng mababatas na patuloy na isusulong ang mga ayuda program ng gobyerno para sa mga may hirap na Pilipino. Pinoy Gising! Nangangamba naman ang grupong Joint Foreign Chambers of the Philippines sa ilang nakasaad sa isinusulong na economic charter change. Tinukoy ng JFC sa kanilang liham kay House Speaker Martin Romualdez sa mga katagang unless otherwise provided by law na nakalagay sa resolution of both houses number 7 para sa sektor ng advertising, basic education at public utilities. Ayon sa grupo, posibleng magdulot ng kalituhan sa mga dayuhang mamumuhunan sa bansa ang mga naturang kataga. Gayunman, suportado ng JFC ang pag-amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution para sa mas maluwag na foreign direct investment. Pinoy Gising! Muli namang tiniyak ni Senate President Juan Miguel Zubiri na walang political provisions ng konstitusyon ang gagalawin sa isinusulong na pag-amyenda sa saligang batas. Ayon kay Senador Zubiri, kasunod na rin ito sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilang economic provisions lamang ang nais nitong paguhin. Wala na anyang madaragdag sa resolution of both houses number 6 o RPH 6 na kanilang tinatalakay sa Senado na pinapa-adapt ng Pangulo sa Kamara. Napatid na sa inihayang resolusyon tanging mga probisyon higil sa public utilities, educational institutions at advertising ang babaguhin. Pinadaragdagan ang mga ito na mga katagang unless otherwise provided by law na magbibigay daan upang makabuo ang Kongreso ng batas na maaring magbukas sa tatlong sektor para sa 100% foreign ownership. Pinoy Gising! Samantala, mahigit 6 na taon nang nakatenga sa Department of Justice ang mga reklamo laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito
hanggang 6 na taong pagkakabilanggo ang nabanggit na pulis dahil sa pagkakapatay nga po kay Jimboy. Pinoy Gising! Aapela naman ng Department of Justice sa naging hatol ng Navotas City RTC Branch 286 higil sa kaso ng pagpaslang sa 17 anyos na si Jimboy Baltazar dahil nga sa mistaken identity. Sinabi ni Justice Spokesperson Attorney Mico Clavano, kine-question ng DOJ sa Court of Appeals ang hatol ni Judge Pedro Dabu Jr. ng Branch 286 dahil mababaw lamang daw po itong kaso. Hindi daw po murder, sa halip daw po na murder ay ginawa pong reckless imprudence resulting in homicide na mas mahina pong kaso. At idinagdag pa ni Attorney Clavano na maraming argumento, yun na nga, sa hatol ni Judge Dabu na maaring batayan sa idudulog na petisyon sa Appellate Court. Kabilang na niya rito ang conspiracy at intent to kill ng pagbabarili ng mga pulis si Jimboy. Yun nga, sa desisyon ni Abu, hinatulang guilty sa kasong homicide si dating Police Staff Sergeant Jerry Maliban na pinatawan ng hanggang 6 na taong pagkakabilanggo at multang 100,000 piso. Pinoy Gising! Sa pagkakataon ito, tayo po ay tumanggap ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. DWIZ Patrol Report! Enkwentro sa Zamboanga del Sur nagresulta sa matagumpay na pagkakalikida sa isang leader ng komunistang terorista. Detalye hatid ni Patrol 17 Jopel Peleño. Nalikida ng militar ang high-ranking official ng Communist Terrorist Group o CTG sa nangyaring sagupaan sa Barangay Malagalad, Dumingag, Zamboanga del Sur. Ayon sa tropa ng pamahalaan, nakilala ang napatay na terorista na si Apricia Alvarez Rosete alias Bambam, ang sekretary ng Western Mindanao Regional Party Committee na mayroon ding kinakaharap na 30 arrest warrant dahil sa mga kaso nitong may kinalaman sa extortion, murder, arson at paninira ng mga construction equipment. Sa report ng militar, naglunsad ng combat operations ang 102nd Infantry Brigade ng 1st Infantry Division ng Philippine Army nang makipagpalitan ng putok sa kanila ang 4 na miyembro ng teroristang grupo. Halos 10 minuto ang itinagal ng bakbakan ng mabilis na nagpulasan ang mga kalaban at inabandona ang isa nilang nasawing kasamahan. Nakuha sa pinangyarihan ng inkwentro ang isang AK-47 CZ-858, 2 AK-47 magazines na may 28 bala, isang caliber 45 na may 4 na bala, backpack, medical supplies at mga personal belongings ng mga teroristang grupo. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may tonong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, economic tsa-tsa ituturing na patay sakaling hindi makalusot sa Senado. Detalye naman buhat kay Patrol 11 Tina Nolasco. Maituturing na bilang patay ang Economic Charter Change o CHACHA kung hindi ito ipapasa ng Senado. Itong iginiit ni House Deputy Majority Leader Neptali Gonzales II kay Albay Representative Edsel Lagman sa ikalawang araw ng pagtalakay ng House Committee of the Whole para sa Resolution of Both Houses No. 7 o RBH No. 7 kaugnay sa pag-amyenda sa economic provision ng saligang batas. Matapos bigyang diin ni Lagman na may pagkakaiba ang RBH No. 7 at RBH No. 6, partikular pagdating sa paraan ng botohan. Punto naman dito ni Gonzales, kung ang RBH ng Kamara ay maaprubahan sa pamamagitan ng 3/4 votes at ipapadala sa Senado, pero hindi naman ito papansinin doon, wala na anyang pag-uusapang amyenda at maituturing na itong patay. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may totong lakas ni WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Nilagda ang kasunduan ng PNP at Public Safety Mutual Benefit Fund Incorporated magpapahusay sa legal service ng pambansang pulisya. Nagbabalik si Patrol 17 Jopel Peleño. Formal nang nilagdaan ng Pambansang Pulisya at Public Safety Mutual Benefit Fund Inc. o PSMBFI ang isang kasunduan na target na suportahan ang mga otoridad
na nakasuhan sa korte dahil sa kanilang pagganap sa kanilang mandato sa bayan. Pinirmahan ang kasunduan nila PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. at PSM-BFI CEO and President Director Chiquito Malayo. Dahil sa agreement na ito, maitatatag na umano ng PSM-BFI ang Legal and Travel Assistance Program na magbibigay ng tulong pinansyal sa mga pulis na nahaharap sa mga service-related cases at magkakaloob ng pamasahe sa mga testigo ng prosekusyon. Gagamitin naman ang ilang bahagi ng pondo para sa pagpapaunlad ng kapabilidad ng PNP Legal Service. Giit ng PNP Chief, inilalarawan ng agreement na ito ang makikipagtulungan ng pambansang pulisya sa pribadong sektor para sa kapakanan ng mga pulis na magpapataas sa kanilang moral. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Tonong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Pinoy Gising. Magbabalik po ang Pinoy Gising makalipas na may mga paalala oras, 4:28. Pinoy Gising. Alright, tayo po ay nasa ikalawang bugso na ng mga balita dito pa rin po sa Pinoy Gising ngayong pong araw na ito ng Miyerkules. Sa pagkakataon ito, tayo po ay tumanggap pa ng ilang pa mga pag-ulat mula pa rin sa labas ng impilan. Metro Patrol reports. Construction worker na most wanted person sa Kangkalu, timbog sa kasong frustrated murder. Detalye hatid ni Aling Beth Samson. Aling Beth? Go, Beth Samson! Alright, babalikan natin si Beth Samson maya-maya lamang. Samantala sa iba pang balita, nagsalpukan ang dalawang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport kahapon. Isang oras na na-delay ang biyahe ng Philippine Airlines Flight PR318 patungong Hong Kong. Tapos makasagian ang China Airlines Flight C1701 na patungo namang Taiwan. Dahil dito, napilitan ng PAL na palitan ng kanilang eroplano ng eroplanong nagmula naman sa Melbourne, Australia, habang nagtamo ng pinsala ang kanang bahagi ng pakpak ng China Airlines. Samantala, ligtas naman ang lahat ng pasahero at nakalipad ang PAL flight patungong Hong Kong dakong 1:29 ng hapon. Pinoy Gising. Balikan natin si Beth Samson mula dyan sa Caloocan. Aling Beth. Arestado ang isang construction worker na isa sa mga wanted sa batas makaraang masakote ng Caloocan PNP sa bisa ng warrant of arrest. Kinilala ni Caloocan Police Chief Police Colonel Ruben Lacuesta ang akusado bilang si alias Jom, 25 anyos ng Barangay 176 Bagong Silang, Caloocan, na tinaguri ang isa sa mga most wanted person. Sa ulat, alas 6 ng gabi ng Lunes nang maispatan sa Phase 9, Barangay 176 Bagong Silang, Caloocan City, si alias Jom na mga tauhan ng Intelligence Section, Caloocan City Police Station at inihain ng warrant of arrest sa akusado sa kasong frustrated murder sa ilalim ng Article 248 in relation to Article 6 of the Revised Penal Code na inamyendahan ng RA 7659. Ang warrant of arrest ay inisyu ni Honorable Remigio M. Escalada Jr., presiding judge ng RTC Branch 123 Caloocan City noong February 7, 2023 at may piyansang 200,000 piso para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising. Sa iba pang balita, hinikayat ni Transportation Secretary Jaime Bautista na magpa-consolidate na ang mga nalalabing jeep na hindi pa nagpapa-consolidate. Sa panayam ng DWIZ, iginiit ni Secretary Bautista na hindi magiging episyente ang operasyon kung patuloy na magmamatigas ang ilang mga tsuper at operator.
Ngayon, nagkaroon po kasi ng merong mga grupo dito sa Metro Manila na ayaw nilang sumunod doon sa consolidation requirement ng gobyerno. No? They still want to operate on their own. Ang sabi po namin kasi kung if they will operate on their own, mag-aagaw-agawan tayo sa mga pasahero. No? Hindi tayo magkakaroon ng tamang dispatch system. No? Hindi tayo magkakaroon ng tamang fleet management. Hindi magiging efficient yung operations pag kanya-kanya yung operation. Idinagdag pa ng kalihim na maganda ang may dudulot sa mga tsuper at operator kung magpapakonsolidate. Para magkaroon po ng tinatawag na tamang fleet management, tamang dispatch system, no? Tamang maintenance program, no? And tama pong pasweldo sa mga employees nila. Sa kabila nito, muling nilinaw ng hepe ng DOTR na maaari pa rin namang makabiyahe ang mga jeep basta't sila ay nakasusunod o nakasunod sa Philippine National Standards. Yung iconic jeepney ay tuloy pa rin po ang manufacturing yan no? So hindi po natin i-phase out yan. Kailangan lang natin yung mga jeepney na yan ay mag-comply dun sa tinatawag natin na Philippine National Standard, no? Na ang pintuan po niya ay nandito sa right side. Yung bubong niya ay medyo mataas para pwedeng maglakad yung pasahero para po convenient yung experience ng ating mga mananakay. Yan po ang tinig ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa panayam ng programang Usapang Tol sa DWIZ at Aliw 23. Pinoy Gising! Samantala sa pagkakataon ito, tanggap tayo ng ilang mga pagulat mula sa probinsya. Ronda Probinsya! Pamilyang nasunugan sa Naga City, sinaklolohan. Detalye mula Bicolandia ni Melvin Machado. Natanggap na ng 10 pamilya na biktima ng sunog sa Kali Espocoy, Barangay Sabang, Lungsod ng Naga ang paunang tulong sa kanila mula sa pamalang lungsod ay nasikaso naman ng City Social Welfare and Development Office. Bigas, grocery at used clothing ang ibinigay ng lungsod sa pamilyang nasunugan habang inaasikaso pa ng CSWDO ang financial assistance para sa kanila. Ayon kay Naga City Mayor Nelson Ligacion, magkakaiba ang pwede matanggap na tulong ng mga ito depende sa inabot na pinsala ng kanilang bahay. Samantala, hanggang ngayon ay wala pang resulta ang ginagawang pag-iimbestiga ng Bureau of Fire Protection sa pinagbula ng apoy na tumupok sa ilang kabahayan sa naturang barangay sa lungsod ng Naga. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, kumpiyansa naman si Transportation Secretary Jaime Bautista na mas magiging maayos at maganda ang serbisyo sa NAIA sa oras na simulan ang pagsasapribado ng operasyon nito. Patapos nga lumabas ang resulta ng isang survey mula sa UK na ika-4 ang NAIA sa worst airport in Asia. Sa panayam ng DWIZ, inihayag ni Secretary Bautista na aabot sa 50 milyong pasahero ang nasa serbisyo ng NAIA kada taon na naging dahilan ng pagkakaroon ng congestion sa nasabing paliparan. Alam niyo po, itong airport natin ay designed for 35 million passengers. Sa ngayon po ay 50 million na yung dumadaan dito sa isang taon. So talaga pong magkakaroon ng congestion. Kaya ang nagiging paraan ho natin dati ay yung tinatawag natin ng mga band-aid solutions lang. Pero with the modernization program that we will implement, yun pong privatization ng airport, magkakaroon na po tayo ng tamang mga infrastruktura, tamang technology, and with that, may improve po natin yung operations nitong airport. Batay sa pagdaya naman ng kalihim, masisimula ng privatization ng NAIA sa Hunyo ngayong taon. Ang program po natin ay mag-start yan pag nag-take over yung private sector proponent na siguro mag-start yan ng June of this year. And in 5 years time po, they will have to implement yung tinatawag natin na mandatory infrastructures. Magkakaroon po ng extension yung Terminal 2, Terminal 3, magkakaroon po ng bagong terminal dyan sa tabi ng Philippine Village Hotel. And in 5 years po, dapat tapos na yan. Dahil yung concession po is only for 15 years but extendable for another 10 years. Napo ang tinig ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa eksklusibong pareham ng DWIZ. Pinoy Gising! Sa ipapabalita, tanggap po tayo ng update kaugnay sa epekto ng El Nino phenomenon dyan sa Ilocandia.
Ihahatid niya ni Manong Ronald Idol Cabset Domingo. Naapektuhan ng El Nino ang 592 hektarya ng lupain sa Ilocos Norte. Ito ang ibinunyag ni Senior Agriculturist Danny Arado ng Provincial Agriculture Office. Ani niya mula sa lugar, 551 hektarya ang partially damaged habang ang iba ay totally damaged. Sinabi ni Arado na tinatayang nasa 18.9 million pesos ang halaga ng mga nasirang bigas sa 8 bayan at 2 lungsod ang nag-ulat ng pinsala sa tagtuyot ngayong taon sa panig ng bigas. Idinagdag niya na patuloy ang konsolidasyon mula sa Municipal Agriculture Office, hindi kasama ang mga high value crop at iba pang pananim dahil sa patuloy na data fishing. Ang mga water pump ay tinatanggap ng mga magsasaka sa ilang mga bayan at lungsod sa lawigan kung saan ang mga nakikinabang ay ang mga mula sa mga lugar kung saan ang tubig ay nasa butas pa rin upang ligtas ang mga pananim sa bukid. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tudong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Salamat si Manong Ronald Idol Cabset Domingo mula dyan sa Ilocos. Muli po magpapalik ang Pinoy Gising makalipas lamang ang ilang mga paalala. Oras, 15 minuto bago sumapit ang ganap na alas 5. Pinoy Gising! Alright, tayo po nasa uling bahagi na po ng Pinoy Gising buong Miyerkules. Ito sa mga nagtatanong po ng mga lolo't mga lola, ugnay po doon sa Centenarian Act o Centenarians Act, Expanded Centenarians Act. Nilinaw ni Congressman Rodolfo Ompong Ordanes ng Senior Citizens Party List na good news po ito. Walang pipiliin ang Expanded Centenarians Act. Mapamahirap daw ho yan o may kayang senior. Ayon kay Congressman Ordanes, basta tumungtong sa edad na 80, 85, 90 at 95, ang mga senior citizen ay makatatanggap sila ng 10,000 pesos na monetary benefit. Sa panayam ng DWIC, binigyang diin ni Ordanes na maging ang mga pumanaw na, pati ho yung mga pumanaw na, ay makatatanggap din ng cash gift. Basta namatay ng nandun sa edad na 80, meron pa rin. Ay makakatanggap din. Parang po yung centenarya natin, kahit na namatay ay binibigay din sa pamilya. Yan po ay ilalagay natin sa IRR para maliwanag. Yun lang, wala pang IRR. Pero kumbaga, porsigido po ang ating pamahalaan na paspasan na po yung implementasyon yan pong nasabing batas. Sinabi pa ng kongresista na kaya ipinasa ang Centenarians Act dahil sa daing ng mga senior citizen na nahihirapan na silang umabot o mahihirapan na silang umabot sa 100 taong gulang, kaya kung saan makatatanggap sila ng 100,000 pesos. Kaya natin na ipinasa yung batas na yan. Opo. Kasi nga marami pong dumadaing lahat ng bababaan kong mga senior citizens, dumadaing na mahihirapan na raw makatanggap ng 100,000 piso, mahirap nang umabot sa 100 years old sa panahon na ngayon. Yan po ang tinig ni Congressman Rodolfo Ompong Ordanes ng Senior Citizens Party List sa panayam ng DWIC. Pinoy Gising! Samantala, tanggap tayo ng isa pang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. DWIZ Patrol Report! Mahigit 1,000 alkalde lumagda sa Manifesto of Support para kay Pangulong Marcos. Ang pag-uulat mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Lumagda sa isang manifesto of support ang mahigit 1,000 alkalde sa iba't ibang panig ng bansa para sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2024 General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines na dinaluhan ng mahigit 1,000 municipal mayors. Iniabot sa Pangulo ang plake ng manifesto na simbolo raw ng suporta ng mga alkalde sa administrasyong Marcos. Nagpasalamat naman si LMP National President at Lapas Abra Mayor Joseph Bernosa sa pagkilala
ipinakilala sa papel ng LMP sa Sustainable Development na siyang daan daw sa pagsulong din ng mga bayan sa bansa. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat din ng Pangulo sa mga alkalde para sa palaging pagsagot sa tawag ng pagkakaisa at undivided nation. Pinuri rin ni Pangulong Marcos ang mga bayan o munisipalidad bilang frontline ng government services na silang pinakaunang tumutugon daw sa pangailangan ng publiko. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Sa iba pang balita, walang nakikitang problema si Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG Chairman Engineer Rosendo kaugnay sa pagbili ng sibuyas online sa gitna ng napaulat na bentahan ng smuggled na sibuyas at iba pang agri-product sa mas mababang presyo. Sa panayam ng DWIZ, binigyang diin ni Kasendong na dapat tiyakin na legal na ipapasok sa bansa mga produkto dahil na rin sa mga sakit na maaring dala ng mga ito gaya ng bird flu at African swine fever. Una nang inihayag ng SINAG na ang kasalukuyang farm gate price ay nasa 28 pesos lamang, pero ang production cost ng mga magsasaka ay umaabot sa 30 pesos kada kilo. Ang avian flu pwedeng makahawa sa tao, di ba? So, mahirap yun. Tsaka yung etong ASF din, kung may contaminated na pumasok, maski hindi mag-spread sa tao, yan, maka-spread sa tao. Pero yung livestock natin dito, matatamaan din. And of course, yung sa sibuyas, siyempre, yung dumadating is kung illegal yan, hindi properly documented dun sa mga countries nila, baka contaminated, kawawa naman ang atin. Pinoy Gising! At tanggap pa tayo ng isa pang pahabol na report mula kay Patrol 13, Gilbert Perez. DWIZ Patrol Report. Test na. Aminadong hindi madaling gawin ang pagpapalakas sa kakayahan ng mga senior high school graduates.
Itodo mo na, Patrol 13, Gilbert Perez. Nakatagdang bumuo ng Technical Working Group o TWG sa lalong madaling panahon ang mga ahensya ng edukasyon ng pamahalaan upang simulan ang pag-aaral kung paano palalakasin ang kakayahan ng mga nagtapos ng high school o senior high school. Sa isang press briefing sa Malacanang sinabi ni TESDA Deputy Director General Rosana Ordaneta na kasama sa Technical Working Group ang DepEd, CHED at DOLE. Ang nasabing grupo ang mag-aasikaso ng mga detalye para sa ipatutupad ng programa o yung pagsasali sa kurikulum ng DepEd at CHED ng may nasa 80 skills training regulations na pamimilian depende sa pangailangan ng industriya sa isang lugar. Aminado naman si Ordaneta na hindi madali ang trabahong ito, subalit naniniwala raw siya o naniniwala ang Pangulo na posible itong gawin. Dahil dito sinabi ni Ordaneta na magsasagawa muna sila ng pilot testing sa lalong madaling panahon. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Kay Ginoong Raul Montemayor. Muli, ito po ang inyong lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa News Center at sa ating mga suking taga-subaybay. Susunod na po ang Arangkada Balita kasama si Miss Judith Estrada Larino at Mayan Day Palma. Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio. DWIZ Regional Integrated News Nationwide. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na! Aba, umaga na! DWIZ Pinoy Gising! Araw-araw, gising! Monday to Friday,